morning guys! Another vlog, another day. So, for today's vlog, fourth day na ba natin? Dito sa Madrid at sobrang lamig. 7 degrees. Ano na kasi, 6:30 na ang umaga. Kasi for today's vlog, ay magtutour kami sa saan tayo? Toledo, Segovia. Ayun, Toledo, Segovia. So, binook ko siya sa Klook. Around 4-5 ata ang per person. Tapos, ayun, from the hotel, lalakad kami papunta sa bus station. Malapit lang. Kasi papunta main road. Then, sasakay kami bus, papunta sa meet-up point. So, upon research, sabi naman, pwede naman mag-cash at saka mag-card sa bus. So, ayun. 7:45 ang sakay na, ang start ng, ang alis ng bus ng tour. So, siguro enough na yun, 1 hour. Kasi, ano lang naman parang 15 minutes or less lang yung papunta doon. From here, since first time namin sasakay ng bus, mabuti na mag-aga ng konti. Ayun, hindi ko rin alam kung magkano yung charge sa bus. So, titingnan ko na lang kung magkano mabawas doon sa card na gagamitin. So, ayan, sobrang lamig. Tsaka, mapayapa. Hindi ko na-expect na, 7 degrees. And to think, itong Spain namin is yung, sabihin natin warmest. Compared doon sa ibang mga pupuntahan namin. So, ayan, hanapin namin yung bus stop na yun. Ito lang pala siguro Ayan, ito lang, bus stop. Tapos, titignan ko lang sa Google kung anong bus yung sasakyan. Yun na. So, ayan, may schedule naman pala. So, yung sasakyan namin yan, yung susunod na 30, within like 2 minutes. Yan, dyan kami sasakay. Yan, actually ito rin, yan, 140. Pwede rin yan. Pareho lang pala, lahat ng bus dito doon dadaan. Yan. So, nakababa na kami sa Manuel, yung stop. Then, ang charge is 1.5 euros isa. So, ayun. From there, may lakad lang kami mga around 8 minutes. Walk. Yan. Walk. Dire-diretso lang naman. Ayun. Tapos, doon sa meet-up point. Anong oras na ba? Saglit lang yung biyahe. 7 o'clock pa nga lang anong oras lang kami umalis. Syempre hindi ko naman na-expect na ganun lang din kadali kasi kahit anong bus na dun sa stop namin, kahit anong bus pwede yung sakyan kasi dire-diretso lang yun, so not necessarily yung 30. Sinakyan namin yung 143 ata. Ayun. Tapos yung binasa ko yung nakasulat sa bus stop dun sa habang naghihintay, lahat naman sila dadaan dun sa Manuel. Ayan, lakad mo kami, ang lamig. Ang lamig. So andito kami, ang meet up location is dito, ayan, Ventas metro station. So kasi currently yan may construction inayos. So sabi dun sa WeChat sa amin is baka iba yung bus na paparkan. So hihintayin namin dyan yung parang tour guide na mag-a-assist sa amin kung saan man nakapark yung bus. So sobrang aga pa, 7 minutes. Kanina 'di ba? 7 o'clock. So 7 minutes walk. So dito kami Ventas exit. So ito Plaza Toro. Siguro yan yung mga ole yung mga bull, yung inaano nung parang pula na tela. Ayan, hintayin muna kami ng 30 minutes, less than 30 minutes. So, baka maglakad-lakad. Ang lamig, nagsasmoke na umusok, ko kita. Hindi nag-ano. Kanina umusok yung hininga ko. Well, and the guides, Irene next to me, and myself, Ignacio. Welcome. If you are going to visit the 3 cities, it's going to be 8:30, something like that. After leaving Toledo, we will have 2-hour ride up to Segovia, the next destination.
So it is convenient if you use the bathroom. We are not going. Yan. So, nandito na kami sa loob ng bus. Ang una naming stop is Toledo. Toledo. So, from here, 1 hour. Sa baba siya ng Madrid. Tapos, after nun, Segovia. Yun yung sa Adventures. Ayan. So, 1 hour. Pahinga muna. Even Avila, that had been so important until the 16th, in 18th century, as the new arrival came. So we had the Castilian dynasty, we had also the Habsburg dynasty, and finally we have the Bourbon dynasty. We have today the Bourbon dynasty. It has been, has been renovated a lot of times. That's San Servando Castle. They have the youth hostel in there. And it is said that there is or the bridge. So when we say Alcantara Bridge, that means the bridge. We have the bridge, and we have another bridge here precisely because we have here the Tagus River. Tagus River, is Tagus. Tagus, that's Latin. We say Tajo, it's like cut. And Tagus River is the longest river in the Iberian Peninsula. It's longer than 1,000 kilometers. It's 1,007 kilometers. It comes. Yan. So, our first stop dito is sa Toledo. Merong history konti sinabi sa bus. So, itong view. Ching! Yan ang view. Yan ang buong Toledo. Ganda. Malamig nga lang. Umusok na yung hininga ko. Yan. Kita ba? Lamig. So, ito yung place. Ayan. Panoramic view muna ngayon. Pero mamaya papasok kami dyan sa loob. Kanina, may mga nakikita ko. Kaya lang, natin. Banda dito. Ewan ko kung tanaw. Yan, parang may nag-hiking doon. Doon yung view nila. Mga naka-helmet. Tapos, doon sa bridge na dinaanan namin kanina, may parang bungee jump. Ayun, may nagba-bungee jump doon. Hindi siya kasama sa tour. Ayan. Dalawang bus yung sinakyan. Yung isa, mga Spanish ang language. Tapos sa amin yung English para maintindihan namin. Pipicture muna kami. Lamig. Kita ba? Ay, papasok ka na agad. Ayan. Natin yung view. Yeah, malamig talaga, mahangin kasi. Ayan. Parang sa Harry Potter ginamit yung design na yun. Okay, next stop. Of course, we are going to explain that from the outside. We are going to pass by that. And we have the other building, that massive building, the Alcazar. Of course, we have another Alcazar at Segovia. Has nothing to do with this one. The other one looks like a fairy tale castle. You will notice that. Yan, so start na ng tour. Ang lamig talaga. Ang hirap hawakan itong camera. Ayan. So, papasok na kami. So, dito ang CR. Sa simula lang daw, tsaka sa huli. So, magandang mag-CR na. Hindi ko lang alam kung libre. Siguro malibre. So, yan pala yung mga naka-helmet na nasa taas. Mga nag-zipline pala yun. Kala ko nag-hiking yan, zipline sila. Grabe. So, mga 5 escalator paakyat sa sagdan. Sumakit pa kami. Tapos sobrang lamig. Pero dinala naman ako ni Abby ng gloves kasi nga malamig. Kasi nasa hotel. Ang lamig. Ay. So, makdown muna kami. Kasi 20 minutes para mag-CR muna. Kasi nga walang mapag-ihihan. So, ayun. Tsaka bili mo na mainit, hot coffee. Coffee, hot chocolate, ganun, tsaka burger. So, ayun. Kain muna kami, breakfast. Ito yung pinaka-breakfast namin. 8.26 euros. So, isang cheeseburger, isang regular burger, medium fries,
may hot tsaka chocolate ako. So yun. Sabi niya, okay naman. Siguro wala pong 500. Mga ano yun? 7. Oh, sige. Kain mo na. And that's it, yung Toledo na tour. Puro lakad akyat. Yung history nila, na mga religion na pinagdaanan. So, itong nilalakaran namin yung oldest bridge nila. So, yan, dun yung Toledo. Tapos, pabalik na kami. Nandun yung bus. So, okay naman siya. Hindi lang kami nagkaroon ng opportunity na magtingin-tingin ng mga souvenir. Ayun, yun siguro yung kulang dito. So, parang bumili ni Abby ng espada. Pwede mo siguro iuwi. Parang yung souvenir galing dito. Tapos, sit. So, sakay muna ulit kami sa bus. Then, 2 hours papunta sa Segovia. Yung mga Segovia Accords, mga Avengers. So, ayun. Punta muna kami ng bus para sa part 2 and last part ng tour. Actually, dito sa tour na to, merong 3 pupuntahan. Hindi ko alam kung bakit 2 lang yung binok ni Abby. Siguro hindi interesting yung isa. Ayan, maganda background. Mas mahal daw yung isa. Baka siguro nung inisip niya yung tour na to,
kinonsider niya yung magiging reaction ko. Kasi 4-5. So, ayun. Sige, sakay muna kami sa bus. So, hindi na ako mag-vlog sa bus. Baka matutulog muna. Medyo uminit na. Ayun, kanina sobrang lamig talaga. So, ayun. Teleport na lang muna kami hanggang sa susunod na location, which is Segovia. Yan. So, hindi pa, meron pala after nung tour, sasakay sa bus. Tapos, dadaling kami sa bilihan. Bilihan talaga ng mga abubot-abubot. Videohan natin yung nasa loob. Yan yung ginagawa nila. Yan. Parang coin na nilulubog yung parang gold na sinulid. Grabe, mano-mano. Is Damas Kinaro because it comes from Syria. The Arab people brought it to Toledo. We don't have the 5 hours to see how he finished that piece because after the forging, later if he wants to temper the blade, he put it again into the fire, first into oil, fire, and at the end into water. And this is what makes it so famous because it gives them the hardness but also the flexibility. After that, they polish the blades and then sometimes near the handle of some swords, in daggers or scissors, you can find them decorated with engravings or enamel paintings. Now, here near the door you can see 3 pieces. This is when they cut it, and this is the same blade but finished forged. So it's longer but also thinner, and it included a part of the handle. And the third one is completely finished. You see, it's very quickly pulled. That's why it takes so long time to finish a blade. And now we are going to the exhibition room where you have the finished pieces. Yan na. Ito yung mga espada. Pwede natin na uwi. Galing Toledo. Kahit maliit lang. Diba sa Germany, bumili tayo kukuklak. Ito, espada. Yung display natin sa taas ng display natin sa pader. Isang bunga. Ang ganda ng mga plato. Kaya magugustuhan ni Mami. Hindi ka nagugustuhan ng mami. So, ito yung mga totoong gold. Totoong gold to mga to. Mga display lang. Mga pendant. 40 euros. So, ito daw yung mga ginagawa ng mga apprentice nila. Gold talaga. Yun, ang ganda doon, no? Decor sa bahay. Ito, mga gunting. Toledo. May mga decor yung gilid-gilid. Yun mo, pantanggal lang ng box ilong. 31 euros. Ito, meron silang steel. So, yung mga apprentice nilang baguhan pa lang, mas mura. So, nagpa-practice sila. So, like example, ito, 13.35 euros. Pagawa sa steel. So, yung mga nandun kanina, mga gold, yung mga expert na yun. Ayun na, puro bulaklak ko sa kaliwa.
sa pabili. Personal, Gracias. Buen viaje. You pay cash? gracias. Gracias. Okay. Ayan, something na personal namin na souvenir. So, parang sa Germany, bumili kami ng kukuklak. So, ito dito sila kilala sa pag-forge. So, ito, yung binili namin, parang plato. So, made of gold siya talaga. So, manipis lang naman yung gold, pero yung craftsmanship siguro binabayaran. Tapos, naka 30% off daw. Tapos, yung isa binili ni Abby na parang bracelet. Sa'yo ba yun? Personal niya rin daw yun. Pag nakati ka, hindi totoong gold yun. So, technically kasi, yung mga parang logo na design nila, yun yung handcraft, yun yung may gold. Then the rest, more of mga steel or plated lang naman. So, na-imbas natin. Ayan, ito. So, ayun. 2 hours waiting muna. Matutulog idlip. So, ito. Inabot kami ng 82 euros. Ah! Kati! The whole Saturday on the city. So, with a lot of restaurants and a lot of places to be, like hotels, the political power, the cultural power. In front of us, the Cathedral of Segovia. So very close to the aqueduct, and from here we will go for our lunch. This is going to be our lunch time here in Segovia. So people that have... We're here sa Segovia. Bale, ito na yung last stop. Meron pa sila isang pupuntahan. Pero ito yung hanggang dito lang yung ang tour namin. So, sikat to. Aqueduct. Yan. So, for now, pupunta muna kami sa kakainan. 1:30, 1:40 na ngayon. Doon sa clock, meron siya nung parang food data. So, hindi na namin pinurchase. May baong kami. Tapos, pwede din naman doon kumain kung gusto nyo. Or pwede rin naman maghanap ng iba. Tapos, ayan. Ito yung sinupuntahan dito. Ayan. Aqueduct ata yan. Daanan ng tubig. Bale yan daw. Wala daw pandikit. Ano lang siya. Nagpatong-patong ng mga bato. Ayan. Tingnan nyo mo, medyo mainit. Medyo okay ang panahon. Nga lang, masakit nga lang yun. Mainit, masakit sa balat yung init. Pero hindi na ganun kalamig. Malamig pa rin. Baguio feels. Ayan, puro kainan na dito. So, hindi na kami sumama sa kanila. Ay, may churros ulit. Hindi na kami sumama sa kanila. Alam ko naman kung saan papunta. Tinuro kanina. So, we have around 1 hour and 30 minutes para kumain. Doggy! Doggy! Ayan, so, nagtitingin lang kami ng pwedeng kainan. Kasi itong lugar na to, ito yung hindi part ng tour. Kasi pag tour, diretso na pataas dun sa Mayor Square, tapos pupunta doon sa loob ng simbahan. So, instead of, fix na kung saan kailangan pumunta, gamitin namin yung oras para mag-explore at na rin nakakainan.
Ito kainan namin. Orly. Ay, tara lang at tita. Ayan. So, ang in-order namin is medyo steak ang nakalagay pero hindi naman siya may gravy. Tsaka yung suckling pig, ito daw yung sikat dito. Parang cake na hinatay agad. So, parang sandwich yung in-order ko. Mamaya, bibidya ako na lang habang hinintayin namin. So, 2 o'clock na. So, may kami 1.5 hours para kumain. Tsaka mag-ikot-ikot na rin. Ito, may patinapay. Libre. Ata, libre naman siguro to. Walang sauce. Yung di ba usually yung ganyan may olive oil na kasama. Ayan na. Yan na. Kaya yan. Sana merong olive oil. Kasi last time na pumunta kami sa France kasi yon. sa France ba? Eh, wala ba silang Hindi influence? ko alam kung Hmm. Italian yung nag-ano sa kanila. Italian na naman pala nakain. Italy pala yun. So, Oo. dapat Ito nga. May olive oil. Ito, cheese ba to? Yung kay Abby, steak. Ang bilis. Wala pa 5 minutes. Ininit lang. So, tigas yung ang Yun dito. ang mas palagay. Yung tinapay. Okay. Nice. Lamay. Yes, yes. Bale, ito nga pala yan. 15 euros yan. Yung steak. Pero mukha naman malambot. Kasi manipis yan. May kalok kaso yung fries niya square. Parang di mo sa order mo. Hindi take yung order mo. Baka lumamig na yan. Simula mo na. Yung tinikman ko. Masarap naman. Well, hindi pasado kay Abby. Pero medyo ano siya, dry. Kaya may asin. Pero parang okay na rin. Pero sa presyo niya, hindi ko gusto. Gusto ko magpaelya. Mas malasa yun. Ay, steak kasi. Wala pa rin yung order ko. Yung sa akin, freshly made. Sa kanya, pre-made na. Ayan ni akin. Pig. Pig burger. Yung meat na yan, yan yung sikat dito. Scope. Sige, kain muna. Yan, we're done eating. Kamusta ang iyong food? Okay naman, nabusog. Nabusog. Masarap siya actually. Yan, tingnan nyo. Food ni Abby, simot. Food ko, simot. Sarap. Kahit yung gulay nila, fresh. Gusto Yung- ko yung tomato. Yung tomato, fresh na fresh. Inubos niya lahat. At ito yung tomato ko. Tapos ano siya, yung kakaiba sa kanya. Di ba pag burger, di ba mayonnaise, yung sauce, pampalasa. Eto, kahit walang ketchup. Kala ko nga, hindi ko magugustuhan dahil walang mga ketchup. Wala, malalasaan pa talaga yung karne. Ano siya, para sa presyo niya, okay siya. For example, kasi katulad nun yung lasagna, parang 15 euros ata, 14 euros yung kinain namin last time. Ganon din yung lasa, parang mahal na lasagna compared sa Pilipinas. So ito, dito ko lang nalasahan yung gantong karne. So parang ano siya, big na hindi ko alam kung ano yun. Pero ito yung meat na kilala dito sa lugar. So ayun. Kung siya yung dahilan kung ba't babalik dito, siguro, pero hindi siya yung sabi mong gusto ko bumalik dito para kumain ito. Hindi siya like yung experience namin nung nag-roam na nakatikim kami ng truffle steak at yun talaga parang 15 euros or less. So, ang laki ng steak ng truffle talaga. Ang sarap, sobra kasi lagpas plato kung makita niyo yung dating vlog sa Rome. So that's it, kumain na rin kami. Then pupunta na kami sa meet up point. Tsaka CR muna kasi ang CR dito may bayad. So pag kumain ng ganito, ay libre na yung CR sa kanila. Ang CR minsan umaabot daw ng 2 euro. So kano yun? 140 pesos, iihi ka lang. So ayun. So ang bill namin is 33 euro kasama yung tax. May tax sila 10%. Hindi ko alam kung tax o service charge. 10%. Then meron kaming soft drinks dalawa. Tapos yung akin 14, sa kanya 15. So yung total 33. So ayun, si Erland, then punta namin meet up. Tapos video na lang ulit.
Frenchie. Tiyaga nila, oh. Tiyaga nila, oh. Mas gusto nilang kumakain na nakabilad. Kasi nga, ang lamig. Sa atin, Diyos ko, hanap tayong pinakasilong. Di tayo kakain, hindi nakasilong. Uy, uy, may Miniso. Miniso. Yung shop na paborito ng kapatid ko. Dadayo pa dito sa Segovia, Espanya. Tapos mamimili sa Miniso. Yan, favorite niya. Malay mo naman, di ba? Laman yan. O, may mga unique na para dito lang. Kilala daw, sabi ni Abby, na-research niya. Itong Ponche Segoviano. Kala ko ice cream, parang cake. Oh, yung tamis. May matamis. Sarap. Ano yung orderin mo? Saan siya? Ponche Segoviano. Asan yun? Ito. Ano yun? San Cristobal? Sikat sila dyan. Oh, ito daw yun. Hindi ko alam kung ano. Parang walang dating sa akin. Kasi walang chocolate. Oh, ito na pala. Ito na yun. 3.6 euro. Ano? Kano yun? 3.6. 7.14.21. Tapos kalahati. Mga 250 isa. Katabi lang siya. Ito ang Plaza Mayor nila. Mayor's Plaza. Ayan. Tapos tour namin, mamaya papasok doon. Ayan. Sa simbahan nila. Anong laki. So, upo muna kami dito para kainin ng kanyang Ponche Segoviano. Ponche Segoviana. Sabi ng tour guide natin na must try Talaga? when you are in Segovia. Ito yung Ponche Segoviano. No. Parang may cinnamon siya. Masarap siya, wag mo tawanan. Akala ko. Nianamnam ko lang. Iniisip ko kung ano yung... Akala ko, iniisip mo kung nire-react mo. Masarap siya. Iniisip ko lang kung ano yung kalasa niya. Wala ba? Walang kalasa. Parang walang kalasa eh. So, talagang distinct. Dito mo lang malalasahan. Okay mo, di ba lang? Oo. Sarap siya. Wala siya kalasa. Tamis na may crunchy. Wala siya kalasa. Sarap naman siya. Parang yun nga yung treats na alam mo yung parang ganito lang to. Kunyari parang pistachio lang to sa atin. Ito hindi. Hindi ko alam kung ano. Sarap naman siya. Malambot. Ay syempre 250 pesos yun. May crunchy siya, no? May crunch siya sa Baka sukal. Baka sukal siya. Masarap. Pero parang hindi naman siya ganun katamis for me. May tamis. May tamis, pero hindi siya yung sobrang tamis. Hindi ko ma-distinguish. Hindi ko masabing, uy, ang sarap talaga. Kasi wala nga mo pagkakumparahan. Kumbaga, kunyari kakain ka ng isang bagay, ay, mas gusto ko yung ganito, mas matamis yun. Ito hindi. Hindi mo siya pwede ikumpara. Kasi, hindi siya matamis, pero hindi yung sobra. Tapos, siguro namimili siya na pag tinikman mo siya, wow, ang sarap talaga. Ganun. Pero since first time matikman, so on its own.
least try natin yung local nila. Ayun. Gusto ko yung tinatry yung local food ng area. So yun na, ubusin na muna ni Abby. Sagin mo. Ang cute naman. Ayan, ang cute oh. Kaso mahal, 750. May may sariling hammer. Pag kunyari puno na, basagin mo talaga siya. Ito maliit lang 3 oh. Let's go. Siguro 100 na tagpipiso puno na to. Pala nakita. 3 euro. May ladybug. Gawa sa sa ramen. Ito yung plato, di ba gusto ni Mami? Pwede na to. So makikita niya presyo. Ay, ganyan lang pala pinasalubong sa akin. Salamin yan plato 4 euro rin yan. Ang hirap kasi Kano yun? magdala ng mga ganito. 740, 300 pesos to 80. Dami pa natin pupuntahan eh. pa naman siya. Tingin tayo na ito, mga tiles. Ay, mahal pala yung Tiles talaga yung nila. Talagang saan sila kilala. Ano tayo ng French o English Bulldog. English. Ano siya? Tiles. Ano ba yung nahanap mo? Ayan, kay Daddy. Yung kanya Nazareno. Yung mahilig siya sa Nazareno. Cute. Ito yung 3 kings. Ganda naman. Mahal lang. Nabili. For personal na naman. Kilala talaga sila sa Big? Ayan. Yung binili ni Ape, ganito. So, ref magnet. Medyo kakaiba kasi. Meron daw amber. 30 to 50 million years old. Yung mga bato-bato. Siguro natagpuan doon sa yan, yung sa ganyan. May galing talaga dito. 5 euro. Parang ganito ata yung gusto ko bilhin ni Mami. Yan yung mga plato. 200 euro. 75 euro. Hindi ko na makompute. Ano yung 5,000? Parang mga ganun. Kasi 7 times, 7 times 7, 49. Hindi 5,000 na yun. Papera pa pag-uwi. Ayan. Ang magaganda, puro handcraft. So talaga dito, puro handcraft ang mga binibenta. So, ayan. Parang wala masyado shop yan lang. Then, puro pagkain. Wala kami masyado mapagpilian. Yun na maliit. Actually, yung kay Abi, medyo mahal pa nga yun dahil 5 euro. Kasi siya, may amber na Ayun, distinct para lang parang yan. 30 to 50 years ago. Paano mo nalamang 30 to 50 years ago? Sino nagsabi sa'yo nun? Nakalagay kasi doon. Ang pininturahang bato yan, di naman yan nabubuksan. Nauto ka na naman. Hindi naman ako nagbayad, kaya okay lang sa akin. Ano ba? So magtutour na kami. So ayan, ang aming tour guide yung nakapayong. Papasok kami dyan ang 3:15. Hintay na namin. Meet up point. So ayun, may mga kababayan naman kami na andito din sa tour. May mga galing US, Palawan. Tapos ayun, bakasyon lang din sila dito. Although patapos na sila, kami pasimula pa lang sa Second City. Tapos ayan, papasok namin tour. Parang ang liwanag nito. Ang puti.
So, yun na yun nasa loob ng katedral nila. So, may pupuntahan kami ngayon yung Alcázar. I'm not sure. Alcázar. Ano naman yun? So, walk ulit. Tapos, I think last na yun. Anong oras na ba? 3:30, 3:40. So, tansya ko yung mga 4:30 tapos na. Kasi sabi 6 o'clock, nakabalik na sa Madrid.
sake. Ay, ito meron pa dito. Ayan, souvenir na. Ano kaya yung mga distinct dito? 10 euros. Ang barilan. 50 euros. Ito toothpick. Hindi, espada. Siguro toothpick. Toothpick, espada Toothpick. yun. Ngayari, kakain ka ng fishball. Kuha ka isa. Oh, and that's it. Yung tour namin sa Toned, Telado, Toned, tsaka Segovia. Ang ganda ng view dito. Makita yung mga simbahan dito. Sabay na zoom. Ayan. Tapos dito yung parang castle daw na inspired kay Snow White. So that's it. I think worth it naman siya. 4:30. Mag-out na rin. I mean, uuwi na rin kami Madrid. Then from there, diretso na lang naman kami hotel. Hindi na kami masyado mag-ikot. Or let's see. Pero more likely papahinga na kami para makabawi-bawi. Bukas, hindi ko alam ang gagawin ko. Titignan ko lang sa net kung may magagawa. Or more likely mag-edit lang nito. So that's it. Worth it naman siya. So binto ko nga pala siya sa clock around 4-5 ang isang tao. Tapos wala siyang lunch. So hindi na kami kumuha ng lunch kasi yung tour lang dito sa dalawa. Yung isa pa, tatlo kasi yung pupuntahan, dalawa lang binok namin. I'm not sure kung bakit hindi kinuha ni Abby. Pero anyways, that's it. Madrid pa rin kami bukas. So yun, hindi ko rin alam kung paano, ano pag gagawin namin bukas, pero subaybayan nyo na lang. So that's it. So kung nag-enjoy naman kayo, di pa kayo follow, like, share, subscribe, etc. Ano yun? Ano? Pipicture daw kami. Sige, bye-bye!